Ha? Mas maganda nga, kasama nyo rin yung asawa nyo sa Bible study natin. Di ba? Kasi kung dalawa kayo, di ba? Kung dalawa kayo, oh, tapos sasabihin nyo sa mga anak, bago tayo matulog, magdasal tayo. Di ba? Na tayo ingatan ng Panginoon. Kasi ang mensahe ng Biblia ay, I love you. Ang mensahe ng Seventh-day Adventist ay, I love you. Ang ibig sabihin ng Sabatista ay, I love you. Di ba? Kaya nga tayo, lahat paglilingkuran natin, lahat mamahalin natin, hindi tayo magtatangi ng tao. Di ba? Sapagkat iyan, ang larawan ng buhay ng isang tunay na anak ng Diyos na may relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga ang pangalan ng Panginoon Diyos ay huwag nating gagamitin sa mga bagay na walang kaguluhan. Ano pa ang sinasabi ng Biblia? 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipamili. Mayroon lamang isang araw na itinakda ang Panginoon Diyos na ikaw at ako tayong lahat ay sumamba sa kaniyang banal na harapan. Kaya ang sabi ng Biblia, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangili. Ngayon, alin ba yung araw ng Sabat? Yan ba'y Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado? Bukas, huwag mo kayong mawawala. Dapat kung umabsent kayo ngayon. Pero bukas, huwag mo kayong a-absent. Sapagkat ating tutuklasin kung anong araw ang sinasabi ng Panginoon Diyos na ating aalalahanin. Ating tutuklasin bukas kung alin ang araw ng Sabat na sinasabi ng banal na kasulatan na siyang ikapitong araw, na siyang araw ng Sabado, hindi Linggo. Pero bakit mas marami yatang nangingili ng araw ng Linggo kaysa sa araw ng Sabado? Bukas. Pag-aaralan natin. Kaya kung a-absent kayo, dapat ngayon. Hindi kayo dapat bukas. Huwag kayong a-absent, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat sa pag-aaral sa banal na kasulatan, ang mga alagad, araw ng Sabado, ang kanilang pagsamba. Si Jesus, araw ng pagsamba. Ang mga Maria, araw ng pagsamba. Bukas, pag-aaralan pa natin yan. Kaya ating itatanong bukas, kung si Jesus ay araw ng Sabado, ang kanyang pagsamba, ikaw, pastor, yung bang araw ng iyong pagsamba, katulad ba ng kay Jesus? Yung bang araw ng inyong pagsamba ay katulad din ng sa araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya mapalad po tayo, sapagkat tayo po ay nakapag-aaral na katulad ng ganito, na kung merong mga kamalian, kung meron pa tayong mga hindi naiintindihan, pwede pa natin itama. Kaya at ang sabi naman ng kasulatan, alalahanin mo. Ano ang ibig sabihin ng alalahanin? Sumagot ka! Hindi ba? Huwag mong kalilimutan. Tandaan mo. Itaas ang kamay. Itaas. Ituro sa ulo. Sabihin mo, tandaan! Tandaan, baka mabutas. Ulit. Hindi ba kagabi itinuro din natin, ano to? This is a thermometer. Saan ikinuha ng thermometer? Ito. Gano'n, abay, sigagahin niya ako. Itaas ang thermometer. Ilagay din bunutin. Amin. Ito naman, kaliwa. Ilagay dito. Bunutin. Ipamay sa katabi. So ano sinasabi sa atin? Alalahanin. Huwag mong kalilimutan. Tandaan mo. Pansinin po ninyo, sa 10 utos ng Panginoon, Elder Jason, tanging ang ika-4 na utos lamang ang may salitang
alalahanin. Because yan ay napakamahalaga, napaka-importante sa isang mananampalataya at sa isang Kristiyano na katulad natin. Sumunod, ano bang sinasabi sa atin? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ha? Upang ang iyong buhay ay tumagal sa ibabaw ng lupa. Ilan ho rito sa inyo? Meron ho ba rito sa inyo na hindi galing sa kanyang nanay at tatay? Meron pa rito yung bumitakan lupa, agad na lang kayo tumayo. Meron ba rito? Di ba? Bumitakan lupa, lumabas ka na, brother. Lumabas ka. Wala. Tayong lahat, galing sa ating mga nanay. Kasama mo daw na sa labas. Hindi ba? Lahat ng nanay at tatay, taas na kamay. Palakpakan natin ang ating mga nanay at tatay. Hindi ba? Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, lalo tigit sa ating mga kabataan na narito. No? Wala ho tayo pwedeng ipalit sa ating mga magulang. Sabihin na natin hindi sila perfect. Sabihin na natin marami silang mga pagkukulang sa atin. Isa lamang ang ating mga magulang. Kaya ngayon, habang buhay tayo, ilan ho rito sa inyo buhay pa kanilang magulang? Ilan pa? Hindi ba? Ako ho, patay na ho yung aking nanay at tatay. Alam nyo, alam nyo ngayon parang may kulang sa buhay ko. Di ba? Alam nyo, nung nabubuhay pa yung nanay ko, ang paborito nun pita. Di ba? Kaya ako pagka umuwi, ibinibili ko siya ng pita. Hindi kalahati. Yung buong pita. Ngayon ho, wala na ho akong pag naaalala ko ho yun at yun hong aming bahay dun sa Nueva Ecija. Wala nang nakatira. Pag umuwi ako, nung umuwi ako ng isang gabi, ako lang doon. Malaki din naman yung bahay namin doon. Kaya kung minsan, ninenervous ako, baka mamaya sumulpot na lang si tatay at si inong doon. Hindi ba? Kaya habang buhay sila, sabihin nyo na sa kanila na mahal nyo siya. Kasi kung minsan ang mali po natin, kapag buhay pa sila, kung minsan sinasagot pa natin sila. Pero kapag namatay na sila, ang gagawin natin, ibibili natin sila ng pinakamahal na taon, ibibili natin sila ng mahalagang bulaklak. Ano mangyayari doon? Ano mangyayari doon? Alam pa ba nila na mahal ang kanilang kataon? Alam pa ba nila na mahal ang kanilang bulaklak? Wala. Nagulat ako. Wala na. Kaya nga sa buhay natin, mga minamahal na mga kapatid, sila nanay, akapin natin sa kanila. Yung mga lola nyo, halikan nyo sila ng halikan, lalo na hindi kayo nagsapilyo, halikan nyo. Hindi ba, ang ibig ko lamang sabihin, mga kapatid, iparamdam nyo na sa kanila ang inyong pagmamahal. Hindi na yung kung kailang may sakit. Di ba? Kung isang ganon. Pagka walang sakit, ayaw natin ibili ng masasarap na pagkain. Ayaw ibili ng prutas. Sasabihin mo, bibili ko ng prutas, hindi lakas-lakas. Hindi ba? Ngayon, kung kailang nasa ospital, nakasungal-ngal yung oxygen. Ganyan. Tapos, lalapit. Nanay, kain ka ho ng ubas. Paano makakakain ng ubas? Nung nakakakain ng ubas, ayaw mo bumili. Ngayon hindi na makakain, bibili ka pa seedless. Seedless pa. Paano ang makakain yun? Hindi ba kumisang gano'n? At kagabi, bago ako matulog,
Nag-iis ka na rin sa Facebook. Meron ako pastor na basa. Tayo daw mga Pilipino, kung kailang patay na, saka tayo nagbibigay ng bulaklak. Napakaraming bulaklak. Pero daw pag buhay, hindi tayo nagbibigay ng bulaklak. Tama ko ba yun? Hindi ba may nakasulat pa, condolence? Alam niyo, mag-try tayo. Bukas, halimbawa. Padala niyo ng corona yung katabi niyo. Sabihin niyo, yung corona malaki, pastor, padalan mo si Kuya Boy. I love you. Makes sense. Hindi yung kung kailan patay na, ang dami, ang gaganda ng bulaklak. Wala na ho yun. Alam nyo, nung namatay ho yung nanay ko. Alam nyo, nung buhay yung nanay ko, sabi ko, ina, kung kaya ko, sabihin mo na yung gusto mo. Gagawin ko. Ako ho ay alam ni Kuya Sani yan. Ako hanggang kaya ko, ibibigay ko ho sa pamilya ko. Ano sabihin natin nalalagay? Kaya ho yung nanay ko, yung nanay at tatay ko, noong nagkapera ho ako ng kaunti, dinala ko ho yun sa Europe. Ipinasyal ko ho sila sa Europe. Pumasyal ho kami sa Paris, dinala ko sila sa Germany. Ang gaganda nung ng tanawin. Ngayon yung nanay ko sa pagka 80 years old na, tinanong ko, Inang, nasa ang tabaka ko? Eh narito sa Nueva Ecija. Tingnan nyo, late na nga yun. Naiiyak ako pagka minsan, hindi alam nila, naiiyak ako. Yun nun ho kasi kung nag-aabugas siya ako. Talaga ating gabi, ipagtitimpla ko ng tatay ko ng Berbra. Sabi niya, anak, uminom ka. Kasi napupuyat ako. Tapos yun, alam mo yung gano'n? Mahirap lang isa-isahin. Kaya kayo, yung mga kabataan natin dito, yan lang ang matutunan nyo sa ating Bible study. Ay, masaya na po. Igalang nyo yung nanay nyo, huwag nyo yan sasagutin. At walang magulang na nagplano ng masama para sa kanyang anak. Kaya ang magulang, kaya kayo pinagagalitan, kaya kayo pinapalo niya, para lalo kayong maging mabuting. Halimbawa, ikaw, Toy, pinapagalitan ka. Hindi ba? So, ang gusto lang ng nanay mo, ikaw ay ano? Maunat ang buhok. Hindi ba? Yung maging maayos. Hindi ba? Alam niyo ang mga magulang, kasi yan ho niyan na bumuti yung... Alam niyo, pag sila inamain, nakakakulit. Yung nanay ko, binili ko rin ho yan ang kotse. Kasi alam niyo, nung mga bata kami, ang aming sasakyan lang, yung motor na Yamaha, yung torque, na pag naulanan, ayaw na umandar. Ganun ho, kahirap ang buhay namin. No? Iyon ang aming step in. Yun ang aming step in. Hanggat hindi ho na bubutas, hindi ho kami ibibili. Hindi ba yung step in ay merong nakagaling yan, isinusuot mo itong dalawang paa mo? Yun ang aming step in, talagang nawawala yung bilog doon sa ilalim ng step in. Pag nawala yun, ang ginagawa namin, nag-iinit kami ng alambre, yung tinutusok namin. Ganun ho kahirap ang buhay namin yun. Diba? Kaya ho nung bumuti-buti yung buhay, sabi ko rin namin, sabihin ko ano yung gusto mo. Pinili ko ng kotse yung nanay ko. Gidinaw naman, sabihin, labig dito sa kotse. Ay,
Hindi ba? Oh, kaya kayo ha? Kayo, tayo lahat, mahalin natin ang ating mga magulang. Natural lang kung minsan nagkukulang sila. Yung mga gusto natin, hindi na ibibigay. Yan ang kaya kayo inaanyayahan dito, sinusundo kayo ni Kuya Boy. Hindi ba? Para matuto. Bakit? Sapagkat ang mensahe ni Kristo, I love you. Ang mensahe ng Biblia, I love you. Ang mensahe ng Seventh-day Adventist, I love you. Ang mensahe ng Sabatista, I love you. Sabihin mo ulit, I love you. Sabihin nyo, I love you. Yung mga walang ipin sa unahan, I love you. Pero yun din ang ibig sabihin. I love you. Mga minamahal na mga kapatid, kaya tama sabi ng Biblia. At alam po ninyo, ano mangyayari sa atin? Tingnan natin. Pag iginalang mo, ikaw ay magalang sa iyong mga magulang. Ano mangyayari sa iyo? Hahaba ang buhay. Upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid, gusto mong mabuhay ng matagal? Yan ang solusyon. Ha? Sabi niya, mag-vegetarian ka. Totoo rin po yun. Pero ang sinasabi ng Panginoon, gusto mong tumagal sa ibabaw na ito. Mahalin mo ang tatay mo. Mahalin mo ang nanay mo. Ha? Ikaw nanay, mga ilang taon ang gusto mo? Hindi nga, nanay, ilang taon ka na? 88. Palakpakan natin si nanay. Di ba? Nanay, ikaw, kung mga ilang taon ang gusto mong mabuhay? 1,088. Isang libong taon pa sa Di ba? Eh, tingnan nyo. Si nanay, 88 na. Nanay, gano'n nyo kamahal ang inyong mga nanay at tatay. Sobra. Kaya 88 na siya. Di ba? Oh. Kaya yan ang solusyon natin para lalong humaba ang ating buhay. Ano ba? Elder Jason, huwag kang papatay. No? May mamamatay tao ho ba rito? Huwag ho kayong tataas ng kamay at ako hilalabas. Abay, mahirap na. Di ba? Ngayon ang sinasabi po ng Biblia. No? Alam nyo, kapag ka ikaw, siniraan buho yung kapitbahay mo, para ka na rin humatay. Hindi ba? Alam nyo, kung isa pagka nagkukwento tayo, di ba, kung isa, ikaw na lang ang magaling. Di ba, meron ho ba kayong naririnig na gano'n? Nagkukwento, siya lang ang magaling, siya lang ang bida. Di ba? Kaya nga, tamang sinasabi ng banal na kasulatan, huwag kang papatay. Ano pa? Huwag kang mangangalunya. Anong ibig sabihin? Siyempre ho, yung hindi nyo asawa, huwag na nyong sisipingan. Hindi ba? Ngayon, ang sabi ng banal na kasulatan, may mas malalim pang kahulugan yan. Kapag ka ikaw ay tumingin sa isang babae na mayroong masamang pagnanasa, ikaw ay nangangalunya. Lahat ng lalaki, taas ang kamay. Yung lalaki lang. Kung nagdududa kayo, huwag kayong tumaas. Hindi ba? Ayan, halimbawa, di ba? Nakakita tayo ng napakahaba ng buhok. Di ba? So talagang ang haba-haba ng buhok. Tapos habang tinitingnan natin pababa, ay ano? Ang daming balahibo sa... Napig ka, brother Lito! Akala mo, sexy. Hindi ba? Kaya kung minsan, sino sa banal na kasulatan yung tinutokso na? Sino sa Genesis, Kapitulo 39, si Jose, tinutokso ng asawa ni Putipar. Di ba? Ano ang sabi ng asawa ni Putipar kay Jose? Kasi si Jose, magandang lalaki. Di ba? Mahilig din magpulong ganito si Jose. Ganyan din ang pantalon. Di ba? Ganyan din ang sapatos.
Ngayon, ganyan ang buhok. Ngayon, ang sabi ng asawa ni Potiphar, Jose, sipikan mo ako. Di ba? Brother, kung ganyan ang tukso sa'yo, di ba? O anong gagawin mo? Di ba? Alam nyo, kapag ano ang sabi ni Jose? Ang sabi ni Jose, kailanman ay hindi kita masisipingan sapagkat ako ay may takot sa aking Diyos na makapangyarihan sa iyo. Mga minamahal na mga kapatid, magagawa lamang natin yan kapag tayo Looking for his mom. Kahit anong tukso ang dumating sa buhay natin, pag may ugnayan tayo kay Jesus, sasabihin natin, Hindi ba? Hindi natin mapansinin. Hindi ba? Ganyan si Kuya Boy. Si Kuya Boy, kailanman hindi tumingin yan sa pangit. Pero sa paganda, sabi niya, paminsan-minsan pastor. Kaya yan ha. Alam niyo, pinapatawa ko lang kayo, but are you getting my message? Gusto ko lang maging masaya ng konti yung ating pag-aaral. Kaya ang sabi sa Banal na Kasulatan, huwag kang mangangalong niya. Kay misis lang. Di ba? Halimbawa, si nanay, siya yung misis ko. Halimbawa, nanay tayo pa. Nanay tayo. Ay, tingnan niyo naman. Bakit pa ako titingin sa iba? Sa nabing laki pa lang, panalo na. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? So, yan ang sinasabi natin. Kaya tama sinasabi sa Banal na Kasulatan. Bakit may mga ganyan? Huwag kang papatay, huwag kang makangalo niya. Because deep inside in our heart, ang gusto ng ating Panginoon, malakas at matibay ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Panginoon? Kaya mahalaga na ang inyong mga asawang lalaki ay umaattend. Hindi ba? Kasi ngayon sa survey, lalo na sa Amerika. Nahanap ang Sa Amerika mami. po, sa 10 kinasal, Mami ka siyam naman. ang Mami, oh. Sa Amerika kasi, at kami naman palagi na sa Amerika kasi naroon yung mga anak namin. Sa Amerika, pag sinabi ko kay nanay, halimbawa, yung aking, halimbawa, ako si Daniel Padilla, siya si Catherine Bernardo. Diba? Pag sinabi ko kay Catherine, ayoko na sa'yo. Kahit wala na akong reason, di ba? Ayoko na sa'yo kasi nakita ko na si Andrea Brillantes. May kahawig nga kayo kay Andrea. Hindi ba? Yan ang sinasabi sa Amerika. Kaya nais ng Panginoon buo ang ating pamilya. Sabihin niyo, buo. Buo. Ay, hindi buo. 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 Buo ang aking pamilya. Buo ang relasyon ko sa aking asawa. Mga minamahal na mga kapatid, bantayan natin yan. Sapagkat aanin mo ang yaman sa mundo kung wasak naman ang pamilya mo. Diba? Ay, ang laki ng bahay ni Pastor! Wasak naman ang pamilya. Nasaan ang asawa mo, Pastor? Ayun, nag-asawa ng iba. Ay, ang ganda ng kotse ni Pastor. Aanin mo ang magandang kotse. Nasaan ang mga anak ni Pastor? Ay, wala na. Hindi na dinadalo si Pastor. Nung po kami nasa Amerika, kasama ko yung aking gusto. Sabi ko, may naroon ko kaming nakitang na-strip. Gaganyan-ganyan. Gaganyan-ganyan. Sabi ko, pre, tingnan mo ako. Ano kaya ka ako kung dumating ang panahon na ganyan ako? Pinakap ako ng aking gusto. Sabi niya, dati hindi ko nagiging ganyan. Pero naramdaman ko sa akin na kasi pag nasa Amerika kami, sila mo yung
nag-aasikaso sa amin, sila yung nag-drive sa amin, ano, pag kami namamasya sa amin. Sabi niya, dati sila nag-ganun. At sabi niya, dati ibibili ka ng gusto ng sapatos. Ha? Kaya nga sa atin, ha, kung po pwede lang, kung pwede nga lang, ay kayong lahat maging nanay at tatay ko na. Hindi ba mahalin natin sila? Sapagkat iyan ang mensahe ng banal na kasulatan. Magmahalan tayo. Kaya ano po sabi? Huwag nangangalim niya. Huwag magkang magnanakaw. Hindi ba? Maging parehas tayo. Hindi ba? Maging matapat ka kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo. Pinabili ka ng suka, pinabili ka ng toyo, may sukling piso, ibalik mo! Ha? Huwag mong kukupitin. Hindi ba? Tanungin ang katabi, nangungupit ka ba? Hindi ba kung isang ganun eh? Hindi ba yan? Ay, nako. Alam niyo sa Panginoon Diyos, malaki at maliit. Ha? Basta yan ay masama, kasalanan pa rin yan. Di ba? O, yung sweldo mo, lahat ng tatay, kumisan, di ba? O, ibigay mo kay Mrs. Ha? Para siya mag-manage ng inyong pamimera, ng inyong pananalapi. O, kaya sabi, huwag kang magnanakaw. Meron kang nagustuhang bagay, magpaalam ka muna bago mo gamitin. Hindi yung ginamit mo na muna bago ka nagpaalam. Malaki ho ang kaiba. Di ba? Kaya kung meron kang nagustuhan, magpaalam mo. Yung hindi sa'yo, huwag mong makikialaman. Sabihin sa katabi, huwag kang makikialam. Sabihin sa likuran, huwag kang pakialam. Oo. Yung nasa inyo, yung sa inyo ang pakialaman niyo. Pero yung hindi sa inyo, yan o, huwag yung pakikialaman. Kaya tama man na nakasulatan, huwag kang magnanakaw. Kaya napakasarap, tingnan nyo. Ang pag-aaral ng Biblia, detalye. Kaya nga sinasabi sa atin, na ang Biblia yan magtuturo sa atin sa pagsansala, sa ikatututo na nasa katulad. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Huwag kang magbibintang. Aray ko. Diba? Alam na natin yan. Sumunod, Bugbog na huwag bugbog. mong iikutin ang bahay ng iyong kapwa. Ilan na sa inyo nakaranas mainggit? Hindi ho, honestly. Ha? Lahat ho ng inggitera kasi naman. Diba? Kung saan naiinggit tayo. Pag siya, magka siya, ha? Kaya kumisan, pag nakita natin siya, diba? Ang ganda ng lips niya. Ha? Gagayahin natin yun, diba? Oh. Pagka nakita natin, ang ganda ng kilay niya, ahit na ahit. Aahitin din natin yung kilay natin. Di ba kung minsan? Ha? Alam nyo, yan ang problema. Kaya kung minsan hindi tayo umaangat. Bakit? Sapagkat hindi matapos-tapos na ikinukumpara natin yung ating sarili sa iba. Kinakailangan focus lang. Sabihin niyo sa katabi, focus ka lang. Ha? Kaya subukan niyo. Tumingin tayo sa iba. Yan, sige, eksperimento. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Di ba? Ano naramdaman niyo? Nahilo kayo, di ba? Mahihilo talaga kayo pag ganyan kayo ng ganyan. Di ba? Pero focus lang tayo. Focus. Di ba? Focus lang tayo. Sa buhay natin, focus lang tayo. Ha? Kung ikaw ay nagtitinda, focus ka doon. Lord, pagpalain niyo yung aking tindahan. Kung ikaw ay nagmamaneho, focus ka sa iyong pagmamaneho. At darating ang isang pagkakataon, God will bless you. No? At mga minamahal na mga kapatid, kailanman, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ha? Sabihin niyo sa inyong katabi, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ha? Hindi ka pababayaan ng Diyos sapagkat mahal ka ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. At gusto kong tayo manalangin na sama-sama. Gusto kong hilingan natin yung ating pastor. Pastor, ikaw ang mag-pray. Ipag-pray natin ang ating mga kaibigan at mga kapatid. Alam nyo, sa buhay natin talagang kumisan masyado tayong nagiging busy sa mga material na bagay na nakakalimutan natin ang ating spiritual na pangangailangan.
Ngayon po, narito na tayo sa ospital ng Panginoon. Sa ospital ng makasalanang katulad niyo, katulad natin lahat. At ngayon, meron tayong pagkakataon na itama natin kung ano yung mali na nagawa natin sa nakaraan. Kaya ngayon, ang sabi ng Panginoon, mahal na tayong lahat. At hindi niya tayo pababayaan. Kaya ang ating pinag-aralan ngayon ay talagang lalo tayo inilapit at napalapit sa ating Panginoon. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating mga dibdib, samantalang si Pastor ay nananalangin para sa atin. Makapangyarihan mga bani namin Diyos, maraming salamat po sapagkat sa mga butil na katotohanan na amin pong narinig buhat sa inyong lingkod ay patuloy na hinimok ang bawat isa, pinangasiwaan ng banal na Espiritu upang makilala ang kadilisayan at kabutihan ng aming Panginoong Hesus-Kristo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga panuntunan na ito na patuloy na nagpapakilala kung sino ang bawat isa sa amin. Aming nakikita dakilang Diyos ang aming mga sarili dahil sa mga kautusan. Maraming salamat. At dahil sa kayo ang nagbigay ng solusyon sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus-Kristo. Mangyari na padakilang Diyos na patuloy niyo kaming akayin, patuloy niyo po kaming gabayan. Kami dakilang Diyos ay nagkukulang, aming kinikilala ang aming mga kasalanan. Ngunit maraming salamat sa pag-ibig na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa inyong mga anak na namatay dahil sa aming mga kasalanan. Maraming salamat dakilang Diyos sa kanyang pagtubos sa bawat isa sa amin. Ama, patuloy po namin idinadalangin. Akayin niyo po. Mahapag po kayo sa amin. Ipagpatawad niyo po ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Hindi po kami tapat dakilang Diyos. Hindi kami karapat-dapat sa inyong harapan. Maraming salamat sapagkat patuloy niyo kaming ginagabayan. Sa gabi ito, kami po ay kaus-pusong lumalapit sa inyo. Tanggapin niyo po naman kami bilang kami na mga kasalanan. Dakilang Diyos, maraming salamat. At ngayon, kami po ay patuloy na nananawagan sa luklukan ng inyong awa. Ariin na puno ang bawat isa sa amin. Maraming salamat dakilang Diyos sa pangunawa na anyong itinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat dakilang Diyos sa inyong dakilang pag-ibig na inyong ipinakita sa gabi ito. Maraming salamat dakilang Diyos na bagang kami makasalanan, nagkukulang, kayo'y tapat. Kayo ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Maraming salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin. Maraming salamat sa aming Panginoon Jesucristo na siyang nagbuwis ng buhay para sa bawat isa at ang namakay sa bawat isa. Pagpalain ang bawat isa dakilang Diyos, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pamilya at mga anak, ang aming mga kaibigan, mga kapatid, di ba namin kapiling sa mga oras na ito. Ito po'y aming hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Everybody say